Balitang-balita po mga kababayan, breaking news, Senador Marcoleta, pumalag na po kay Ping Lacson. Dito po sa Bilyonaryo Channel, sasagutin lahat ng mga tirada ni Ping Lacson. Di ba nagpalabas si Ping Lacson na itong si Gutesa daw ay mukhang sablay. Itong prinisenta ni Marcoleta na tumutukoy sa mga buhaya. So si Lacson nagbida-bida na naman. Kakasuhan daw si Marcoleta o kung sino man ang nagpresenta dito kay Marine Sergeant na sundalo. Si Gutesa daw ay isang manluloko. Sabi daw ng Manila Regional Trial Court, isugpi na. Si Lacson naman nataranta. Biglang nagpabida-bida sa media, sa mainstream. Talagang nagtawag ng mga kakampi. Ngayon, binabakbakan si Marcoleta. Kesyo makukulong. Yung mga vlogger na bangag. Yan po ang pinapakalat. Dahil nga po, itong peke daw na signatura ng abogado na si Pichi, hindi daw pirma. Halaka, kaya itong si Lacson, agad-agad nagpamidya. Halaka, bida-bida. Pero ngayon mga kababayan, Senador Lacson sasagutin lahat. Bakit si Marcoleta at si Gutesa ang hinahabol ni Ping Lacson? Ano ba ang tinatago ni Lacson? Ano ba ang kanyang sikreto na ibubulgar ni Marcoleta? Yari! Ping Lacson, makinig ka dito. Akala namin magbabagong buhay ka na. Yung pala, ganun ka pa din, bending dalo pa din. Kung sino pa yung mga witness, yun pa yung unang ipapakulong. Aba Marcoleta, kakasuhan ng ethics complaint. Halaka, grabe na ito. Kaya sabi ng mga kababayan natin, nako Ping Lacson, galing-galingan ka na naman. I-sure mo na makasuhan mo si Marcoleta. Baka pulutin ka sa kangkungan. Yun mga sinasabi ng mga nagkokomento. Gagawin mo na namang itbulaga ang Blue Ribbon. Imbes habulin mo yung mga magnanakaw, si Marcoleta ang ginigiba mo. Wala ka namang alam. Mga kababayan, so eto na. Senador Marcoleta, sumabog po dito sa Bilyonaryo Channel. Eto na po. Pakinggan po natin. That the named witness issued emerged after a Manila executive judge found that the lawyer's signature on Orly Gutesa's notarized affidavit was fake. What does this revelation mean for the credibility of the so-called witness and Senator Marcoleta, who presented Gutesa to the Senate Blue Ribbon Committee hearing? Known for his straight talk and sharp insights on controversial issues, we are joined by Senator Rodante Marcoleta. Welcome to this, folks, and Good morning, Attorney Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas sa Attorney TV. Edwin. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat ho at pinaunlakan niyo po ang It's my honor. It's my honor. thank you for being here. So, kumusta naman, sir, yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon, ang tinatanong is, ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me. Meron siyang repercussions? May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public, was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ho ba? So, Yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But, Senator But let's get yeah. back to the
allegedly, I was not what aware. is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. Forged document daw. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register Right, right. or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, same forged signature, was Attorney Romulo Macalintan. Yes. At meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. I-present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natatakan na lahat yung papeles niya. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying, bago siya umalis, sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo, had all these things to do bago siya umalis. The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa This totoo is lang, something that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. di ba? Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by, paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his sworn affidavit, like a certain John Paul Estrada, and Mark Tiksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh. Sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Now roasting at Kenny's. The new Alam niyo mga kababayan, totoo itong mga sinasabi ni Marcoleta. Bakit gagawa-gawa ng kwento
si Gutesa. Anong mapapala niya? 'Di ba mga kababayan? Gagawa-gawa ng kwento si Gutesa. Manganganib ang buhay nito, pati pamilya. Alangan naman siraan niya si Saldico. Siraan niya si Martin Romualdez. Anong makikita niya dito? 'Di ba mga kababayan, ba't niya sisiraan yun? Isang sundalo ito na isang Marines. Si Ping Lacson, imbes na habuli ng mga magnanakaw, yung mga totoong culprit, abay hinahabol si Gutesa. Sabi nga ni Marcoleta, kung merong mas pinaka-honest na witness dito, si Gutesa. Naku po mga kababayan, dito nyo makikita talaga na pinipigil po nila si Marcoleta at si Gutesa para mailabas yung tunay na katotohanan. Nako, ibang klase si Ping Lacson. 'Di ba mga kababayan, paano? Kaya bang lusutan ni Ping Lacson ito? Pagka nagkagulatan. 'Di ba? Check po natin. Si John Paul Estrada. Ba't hindi patawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew, and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you send yung pwedeng isamon yan, di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay, ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and Correct. I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. Alam niyo mga kababayan, huling-huli si Lacson na bakit di niya pa pinapatawag si Saldico. May mga sinasabi pa siyang parliamentary code, courtesy, invite lang naman. Anong klase ka? Nako, Lacson, delikado ka dito. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your late... Nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, You're hindi not. kayo. Ito po, Kami this lang. is my question. The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there, no? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegial body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. So, binandera na niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the
initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet po lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang ano namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before ho ba ng Blue Ribbon? Yes, yes. So, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we are in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. O can you go to the Seascape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Kita nyo po si Marcoleta. Kung ano po yung sinabi niya noong mga dati niyang interview, ganun pa din, hindi nagbabago. Hindi yung paiba-iba yung sinasabi. Nakita nyo po si Marcoleta, ganyan po yan, abogado yan eh. Hindi magbabago-bago yan. Si Lacson, pabago-bago. Si Bending Dalo, parang Tito Soto na iba-iba yung mga sinasabi nila, mga kababayan. Kasi nga, hindi nakakaintindi ng batas Ito si Marcoleta, talagang magaling ito. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez Mabuti tsaka napansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat Didiskaya also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, Bakit confirmed hindi yung nila luggage. ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage ang ginagawa? Mga Same ganun ang type, binabanggit same nila type Sabi daw. ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, ano na po plastic. Ang isa pong plastic is 1 billion. So, iniitsa-itsa lang na ganun. So, sir, walk us through yung Hindi, testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain. merong Natanong niyo ho ba kung bakit dalawang Oo, delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung ano niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff
fetch him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Senate. So, Ngayon, bagay sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, Sa pintuan, sa kasi pagpasok, doon pa sa lang, guard, kasi maraming Pirma. pirmahan. You have to So, check in eh. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place, that the people who are saying whatever they're saying can be verified independently? And CCTV is a good But, basis sir, to say that you're telling the truth. Or Ano at yung least- significance ng pagsundo ng staff Ewan ninyo? ko sa Hindi ba kanila, pero- common courtesy yun? Para Mag-invite magpipresent kayo? yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam niyo mga kababayan, alangan naman makikipagkita kay Senador Marcoleta, itong si Gutesa. Ang pupuntahan niya si Lacson. Common sense yun mga kababayan. Alangan naman yung si Gutesa pupunta kay Tito Soto sa opisina niya. Common sense. Syempre si Marcoleta yung sinadya. Pupuntahin sa opisina. Ano ba naman Lacson? Parang sinasabi mo, si Marcoleta yung dito, yung pinagsususpetsahan mo na may pakana ng lahat. Diyos ko Lord Ping Lacson. Para kang hindi senador. Imbes na tulungan mo si Marcoleta na hanapin ang mga tunay na magnanakaw, ang nangyayari, ikaw tuloy yung nababakbakan ng taong bayan. Ikaw yung nasasabihan na, ano ba naman itong si Lacson? Imbes na hanapin ang katotohanan, abay pilit na pinagdidilim ang daanan ni Marcoleta para hindi makita yung liwanag. Ano ba naman Lacson? Ano bang ginagawa mo Lacson? Sa tingin mo si Marcoleta gagawa ng mali? Gagawa ng katarantaduhan? Diyos ko Lord, mga kababayan, ewan ba natin dito kay Lacson kanong meron dito? Kaya tuloy nasasabihan ka. Magkano? Diyos ko Lord, yan yung sinasabi ng mga komento. Kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Totoo. Di ba? Pero, so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga siya sa'yo, na- somebody is creating a mountain out of a molehill. Yun lang. So, yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why? Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganon yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was my promise to Pero, Mike Defensor. with due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nilang mangyari. But I think it's going to be a mountain, creating a mountain out of a molehill kung hindi to, kung palalaking pa. But Yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? Tama. There's only a common objective. Makuha natin. Tama. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba isang ating layunin? Bakit kinigisan ninyo si Orly Gutesa? Tama. Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Tama. Alam niyo mga kababayan, lahat po ng sinasabi ng Marcoleta, may puntos eh. Pero itong si Lacson,
nakikipagtalo, nakikipag-argumento. Ay, Lacson, ano ba? Saan ka ba talaga? Ay, nako. Sino ba talagang pinagtatanggol mo? Gusto mo ba talagang makitang katotohanan? Gusto mo ba talagang mahuli ang mga buhaya? Diyos ko, Lord. Lacson naman. Anong klaseng ito pag iimbestiga ito? Sino pa yung nagsasabi ng katotohanan? Yung hinaharang mo. Diyos ko, Lord. Kaya ka nasasabihan na protector eh. Di ba mga kababayan? Diyos ko, Lord. Anong klaseng Lacson ito? Kakahiya ito. Yung mga sinasabi ng komento, nakakahiya. Parang nagiging protector tuloy ito. Tama mo naman, Tony Edwin, yung nag-tip, yun ang ginisa mo. Yun ang discredit mo. Tama. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw, nandun lang pala sa vicinity natin. Tama. Ganun na nangyari. Perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, Ayan na yan. nag-hearing kami. Nag-hearing kami. Ayaw nilang Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, Okay. maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Nako Bakit po. biglang inihinto yung Blue Ribbon? Tama. Napaka-importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalko talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Mga kababayan, mag-comment kayo. Magbasa nga tayo ng ilang mga komento ng tao. I love it that you're invited, Senator Marcoleta. Sa totoong public servant lang tayo. Sabi ni Jenmy Lemans. Maraming salamat, bilyonaryo, at in-invite po ninyo si Marcoleta. Testimony, gusto namin marinig, hindi ang notaryo. Hindi na sayang ang boto namin sa iyo, Marcoleta. Mabuhay po kayo. Notary is not a big issue here. The big issue is the big person he mentioned that was involved in the flood control scandal. I love this show. Very informative. Ganda ng mga features. Program shows ng bilyonaryo. Something new. My God, how can they afford? They are thieves. Very good show. Love it. Happy to see you po, Miss Trixie and Sen Marcoleta. Mabuhay, Senator Marcoleta. Sana mailantad nyo ang tunay na mga magnanakaw sa gobyerno. Nakita nyo po, mga kababayan. So, kayo naman po ang ating bibigyan ng panahon. Magkomento kayo, mga mahal kong mga kababayan, na panig po sa katotohanan na sino po ang ating susuportahan, si Marcoleta o si Ping Lacson. Si Ping Lacson, hinaharang si Marcoleta. Ginigisa si Gutesa para mailayo, hindi mailawan ng liwanag itong mga magnanakaw. So si Marcoleta naman, pilit na iniilawan para makita natin ang liwanag, para makita ang mga buhay at mahuli. Si Lacson, pinapatay niya ang ilaw para hindi makita ang tunay na sagot sa ating mga katanungan. Sino ang magnanakaw? Grabe. Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.